Hello everyone! So, ang baba ng boses ko kasi kakagaling ko lang sa sakit. Kaya yun din yung reason kung bakit hindi ako nakapag-upload recently. But anyway, very trending ngayon yung issue ni Dominic Roque and ni Bea Alonzo. So, sabi lang sa internet na yung reason ng breakup nila is about prenup agreement. So, kung hindi man prenup agreement, please comment down below. Kasi hindi ko rin sure kung yun ba talaga yung about sa breakup nila. But anyway, hindi naman natin pag-uusapan yung about sa root cause ng prenup agreement nila ni Bea Alonzo and then ni Dominic Roque. We're gonna talk about the prenup agreement prenup agreement in general. So, dito kasi sa Europe, very common yung prenup agreement or maybe sa other countries na tawag doon sa mga other first world countries, especially kung may divorce and separation. Kung yung mga bagay na yun are legal, so I think very common yung prenup agreement. So yun, yung prenup agreement kasi is ang hirap naman Englishin, pero parang agreement siya and then a protection if in case mag-divorce kayo or magkaroon ng separation. So, yung setup niyan is that kung ano yung possession ni guy, mapupunta yan sa kanya. Kung ano naman yung possession ni girl, mapupunta yan sa kanya. Dapat equal yung distribution ng justice na yan. Kaya nga, may prenup agreement. Yan yung goal kasi nga protection siya. So, siguro sa mga Pinoy, or sa Pilipinas, siguro hindi siya common. Pero siguro ko sa mga Pilipino na mayayaman, very common siya. Siguro naman, magiging offensive siya in a way na mako-culture shock tayo na bakit may mga ganitong bagay. Kasi syempre, parang feeling natin yung prenup agreement is parang offensive siya in a way na bakit maghahabol ba tayo ng ganito, ganyan? 'Di ba? Which is hindi naman tayo maghahabol. Pero dito kasi ang prenup agreement is a protection. Hindi siya offensive sa kanila. Kung maglapag man ng prenup agreement, at least aware ka na kung ano yung meron ako, akin yun. Kung anong meron ka sa'yo yun. Parang ganun yung peg. Pero I think magva-vary naman siya kung meron kayong mga anak. Kasi ibang usapan din yun. But anyway, hindi ko rin alam kung anong magiging setup pag ganun na may mga anak kayo. But if in case wala kayong anak, ganun yung magiging peg niya. Kasi uso talaga yung equality dito. 'Di ba? So, equal talaga. Which is the thing that I like the most. Kasi, equal talaga. Kahit kung nasa labas ka ng bibili ka lang ng ganito, ganyan. Walang mahirap at mayaman. Equal lahat. Kaya, very nice. Pero sana hindi siya maging offensive sa part nating mga Pilipino kasi sa kanila talaga it's for protection. Yun lang. Ba't ba ako paulit-ulit sa mga ganyang bagay? But anyway, yun nga, kung halimbawa mga mag-aasawa ng mga AFAM, especially sa mga taga-Europe or other first world countries, please make sure to plan or kung ano man before kayo magpirma ng about prenup agreement. Dapat meron na kayong setup. Kasi dapat pinagpaplanuhan talaga yung about, kung magpapakasal kayo, you will live together, mga things like that, dapat pagplanuhan nyo. Kasi syempre may mga instances talaga na si girl magiging housewife, tapos si guy magiging padre de pamilya. So, siya yung mag-earn. So, ikaw nasa bahay ka, wala kang na-earn na pera. So, what if, 'di ba, mag-separate kayo or mag-divorce kayo? So, parang unfair yon sa side ng magiging housewife. Kasi wala siyang napundar. 'Di ba? So, yun. Dapat pag-usapan talaga yung about sa
sa inyong dalawa, kung magpapakasal man kayo, kung anong magiging setup nyo. Para before kayo magpirmahan ng, prenup agreement, alam nyo kung anong mangyayari sa pamilya nyo. So, yun. Comment down below kung mali ako kasi feeling ko, opinion ko lang din naman yun. Kaya nga, dapat pagplanuhan nyo talaga ng maiki ang about marriage kasi ibang level yun ng commitment. Kaya nga, mas mabuti na lang dapat magtrabaho ang both sides, si guy tapos si girl, para kung in case mangyari man yun, at least kung ano yung possession mo sa'yo yun, kung ano yung possession niya sa kanya. Which is very common sa prenup agreement. So, yun. Basta comment na lang kayo kung mali ako, ha? So, yun. Yun lang naman yung itatopic ko kasi wala na akong maisip. And, yun lang. Pag-isipan ko pang mabuti kung meron pa akong itatopic. But anyway, thank you so much for watching. So, mag-upload ulit ako kung ano pa yung very trending issue. But, yun lang for today. So, thank you so much. Peace, peace.